Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. If I get impeached, then that is my end. Tumutok sa pinakaimportanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The impeachment trial of Vice President Sara Duterte. At DZRH Special Coverage. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2 kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan at itatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa Music, Matchable Entertainment and Lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Pilipinas ang oras, 5 minuto makalipas ang alas 9 ng gabi. Sabado na naman. Tuwing Sabado, dapat sa pool ang pinag-uusapan at balitaan. Heto na ang programang Sa Pool, ang mga balita at diskusyon sa mga napapanahong isyu. DZRH Sa Pool, Sabado, kasama si Kyle Bulyas. Sa Pool, Sabado. Sa Pool, Sabado. Sa Pool, Sabado.
sa Pool Sabado. Magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao sa ulo ng ating mga balita. Sa Pool Sabado. Dating Senate Sergeant at Arms Mawa Plasca sinibak ayon kay Ombudsman Boying Remulla. Sa Pool Sabado. Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro kinuyog ng ilang Pinoy sa Canada. Sa Pool Sabado. Iba't ibang religious group nagsagawa ng Jericho Walk sa paligid ng Senado ilang araw bago ang impeachment trial. Sa Pool Sabado. Bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility, isa ng super typhoon. Sa Pool Sabado. Dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo nakaamba sa susunod na linggo. Sa Pool Sabado. At LTFRB nagpaalala sa mga PUV driver, iwasan daw ang pagva-vlog habang nasa biyahe. Sa Pool Sabado. Yan ho ang ating headlines ngayong Sabado ng gabi. Dito pa rin sa programang Sa Pool Sabado. Ako pa rin ang inyong makakasama sa isang oras na balitaan at diskusyonan. Ito po si Kyle Bulyas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa Pool Sabado. 8 minuto makalipas ang alas 9 ng gabi sa detalye ho ng ating mga balita. Tuluyan na ngang sinibak sa serbisyo si dating Senate Sergeant at Arms Mawa Plasca matapos ang naganap na shooting incident sa Senado noong May 13. Kinumpirma ni Ombudsman Boying Remulla sa programang executive session sa DZRH na nilagdaan na niya ang dismissal order laban kay Plasca. Ayon kay Remulla, ilalabas nila ngayong linggo ang nasabing desisyon. Matatanda ang pinatawa ni Ombudsman Remulla ng 6 na buwang preventive suspension nang walang sahod si Plasca dahil sa pagpapaputok ng baril sa loob ng Senate building noong gabi ng May 13. Acting Sergeant at Arms ng Senate and Sergeant at Arms of the Commission on Appointments. Dinismiss na namin from the service. Anyway, we will come out with the ilalabas namin, i-ano namin ang decision. I-reveal namin ang decision. This week. Why? Para makita ng tao. Kasi mahirap na magpaliwanag. Kung bakit ngayon, kung Basta bakit makita ganun. na lang nila. Basahin na lang. Mabasa. Sa Pool Sabado. Kinuyog umano ng ilang Pilipino si Palace Press Officer Attorney Claire Castro habang nasa Vancouver, Canada. Sa panayam ng media, ikinuwento ni Castro na gumagawa sana sila ng reels kaugnay na pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa naturang bansa nang lapitan umano sila ng isang Pilipino na nagtanong kung siya ba si Undersecretary Claire. Wala umanong ideya si Castro kung anong grupo ang mga lumapit sa kanila, ngunit iginitaan niya ng mga ito na mag-resign na daw si Pangulong Bongbong Marcos. Sa Pool Sabado. At kaugnay ng balitang yan, hindi naman ganyan ang ugali ng mga Pilipino. Ito na lamang ang naging tugon ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro kaugnay ng kumakalat na video sa social media kung saan nilapitan at kinuyog sila ng isang grupo ng mga Pilipino sa Vancouver. Sa nasabing video, maririnig na minumura ng mga ito si Castro. Sumisigaw ng mga katagang Marcos resign, maleta, magnanakaw at tinawag pa siyang pangit at sinungaling. Inamin ni Castro na nangamba siya dahil silang dalawa lang ni PCO Director Robertson Ramirez ang magkasama sa lugar na nag-iikot para kumuha ng video para sa Reels. Git nito, may freedom of expression ng lahat pero hindi kailangan na maging bastos. Sa Pool Sabado. Sa iba pa nating mga balita, the long wait is over. Ipinahayag ng House Prosecution ang kanilang kahandaan sa pagsisimula ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa darating huyang Lunes, July 6. Ayon kay Manila 3rd District Representative at House Prosecution Member Joel Chua, wala siyang nakikita pang delay na mangyayari. Aniya, puspusan na rin ang paghahanda ng Senate Impeachment Court at magiging katawa-tawa kung magkakaroon pa ng delay. Isa aniya sa hinihintay ang mga nakabinbin na mosyon, kabilang ang pagbubukas sa mahiwagang BIR box na naglalaman umano ng tax records ng Vice Presidente. The long wait is over. Sa Lunes ay inaasahan po natin
magsisimula na ang trial na matagal nang inaantay ng ating mga kababayan. Sa July 6, alas 2 ng hapon, ang simula po nito. Inaasahan po natin na sa Lunes magkakaroon ng opening statement ang magkabilang opposing camps, no, sa parte ng prosecution at sa defense. Sa Pool Sabado. At kaugnay pa rin ng balitang yan, hindi makaapekto sa kaso ni Vice President Sara Duterte kung sisipot siya o hindi sa impeachment trial sa Lunes. Ayon kay House Prosecution Team Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa, ipepresenta pa rin ang mga ebidensya at ihaharap ang lahat ng mga testigo. Bagamat sentimiento umano ng publiko na dapat humarap ng personal si VP Sara, dapat aniyang irespeto ang rules na nagpapahintulot ng pagdalo in person o sa pamamagitan ng counsel. Una rito, naglabas ng sama ng Senate Impeachment Court na pinahaharap si Vice President Sara Duterte sa formal na pagsisimula ng impeachment trial sa Lunes. That there's a demand to hear her, personally address these allegations against her, and face the impeachment court. But of course, we have to respect the rules, which allows the impeachment court to give her the option to either appear in person or through counsel. Sa Pool Sabado. Kaugnay pa rin ng impeachment trial, sa salang bilang unang witnesses ang ilang tauhan mula sa National Bureau of Investigation at House of Representatives sa pagsisimula ng paglilitis sa araw ng Lunes. Base sa isinumiting manifestation ng prosecution sa impeachment court, haharap si NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotok, gayon din si Senior Agent na si John Mark Kalilung. Kabilang din sa haharap si Captain Belinda Bello, Executive Director ng House Legislative Security Bureau. Inaasahang tetestigo ang tatlo sa Article 4 ng impeachment na sa sentro sa umano'y banta laban kay Pangulong Bongbong Marcos, gayon din kay First Lady Liza Araneta Marcos at kay dating House Speaker Martin Romualdez. Sa Pool Sabado. Samantala, sinabuyan ng asin, binasbasa ng holy water at ininsenso ang labas at paligid ng Senado. Kaugnay pa rin yan ng nalalapit na impeachment trial kay Vice President Sara Duterte sa July 6. Paliwanag ni Father Robert Reyes, convener ng Clergy for Good Governance, isinagawa nilang exorcism o pagtaboy sa masasamang espiritu na nasa Senado. Gamit ani ang asin na sumisimbolo sa paglilinis ng isip, bibig at puso ng mga senador. Holy water para mabuhay muli at malinis muli ang mataas na kapulungan, at ang insenso naman na pampabango ng bansa na pinabaho umano ng kasalanan at kasinungalingan. Para yung panalangin ay nagiging pampabango ng masangsang na paligid na pinabaho ng kasalanan at ng kasinungalingan. Yan po ang baho. Medyo mabaho, masangsang, mabantot, bulok ang kapaligiran ng ating bansa. Kailangan nating manalangin, o Panginoon, pabanguhin mo po muli. Lalong-lalo na ang Senado. Napakabantot ng Senado. Gusto natin pong bumalik yung dangal ka. At panghuli, sa Pool Sabado. At bukod ho sa isinagawang exorcism, naglakad naman sa labas o paligid ng Senado ang iba't ibang religious group kaugnay ng nalalapit pa rin na impeachment trial. Tinawag ang naturang aktibidad na Pilgrimage of Conscience, a Jericho Walk for Truth and Justice, na kinabibilangan ng mga kaanib na o mga Katoliko, Protestante at Evangelicals. Hinati sa dalawang bahagi ang Jericho Walk na pinangunahan ng mga Protestante at Evangelicals, habang ang exorcism naman ay pinangunahan ng mga paring Katoliko. Ayon kay Dr. Melba Magay, Director ng Institute for Studies in Asian Church and Culture, kahalintulad noong panahon ng mga Israelita ang kanilang isinagawang Jericho Walk. Nang lumibot ang mga ito sa makapal na pader ng lungsod ng Jericho at matapos ang 7 araw ay himalang nabuwag. Ayon kay Magay, nais nilang ipakita sa pamamagitan ng paglalakad at pagdarasal na kaya ring mabuwag ang walls of injustice
Sa panahon ngayon kung magkakaisa ang lahat. Sa Pool Sabado. Samantala, isa ng ganap na super typhoon ang binabantayang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility na may international name na Bavi. Ayon sa Pag-asa, huli itong namataan sa layong 2,845 kilometers mula huyan sa silangan ng Eastern Visayas. Tagalin nito ang lakas ng hangin nga abot sa 205 kilometers per hour malapit sa sentro at pagbugso nga abot naman sa 250 kilometers per hour. Kasalukuyan naman itong kumikilos pa kanluran sa bilis na 10 kilometers per hour. Sa ngayon, wala pa itong direktang epekto sa panahon sa bansa. Inaasahan namang papasok ito sa loob ng PAR sa darating na Miyerkules, kung saan bibigyan ito ng local name na Bagyong Inday. Oras sa pumasok ito ng PAR, sinabi ng Pag-asa na posible na agad magtaas ng wind signal number 1 dyan sa Hilaga at Silangang bahagi ng Northern Luzon. Bagamat mababa ang tsansa na maglandfall ang bagyo, posible naman magkaroon ng close approach o lumapit sa bahagi ng extreme Northern Luzon ang naturang bagyo. Sa Pool Sabado. Nakaambang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa Department of Energy Oil Management Bureau, inaasahang tataas ng piso hanggang 3 piso ang kada litro ng diesel at kerosene. Samantala, posible namang bumaba o kaya ay tumaas ng piso ang kada litro ng gasolina. Ang naturang dagdag bawas sa oil prices ay itinulak ng muling pagsiklab ng tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Iaanunsyo sa araw ng Lunes ang pinal na oil price adjustment at ipatutupad naman ito sa araw ng Martes. Sa Pool Sabado. Nagbabala ang LTFRB sa mga POV driver na iwasan ang pagva-vlog at paggawa ng social media content habang nagmamaneho. Ayon po kay LTFRB Chairman Attorney Vigor Mendoza, maging ang pagre-record ng content at pakikipag-interact sa social media habang nagmamaneho ay naglalagay sa panganib sa mga pasahero at iba pang gumagamit ng kalsada. Aniya bilang pagpapatibay sa Anti-Distracted Driving Act, naghahanda na po ang LTFRB ng Memorandum Circular na mag-uutos sa mga POV operator na tiyaking sumusunod ang kanilang mga driver. Kapag naipatupad, multang 5,000 piso ang ipapato sa mga mahuhuling nagva-vlog o gumagawa ng social media content habang nagmamaneho ng POV. Sa Pool Sabado. Babalikan ho natin ang iba pang detalye ng ating mga balita makalipas lamang po ang ilang paalala. Oras ho natin, 19 na minuto makalipas ang 9:00 ng gabi. This time... Fabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful! Fabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful! Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes.
maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. If I get impeached, then that is my end. Tumutok sa pinakaimportanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The Impeachment Trial of Vice President Sara Duterte at DZRH Special Coverage. At maraming salamat po sa mga inyo na ang Agri-Asenso hanggang sa susunod sa 4:05 na po ng inyong paboritong programa ang DZRH Boom Balita ngayong araw ng Sabado. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Naggabi sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Thank God it's Good evening, Metro at Mega Manila. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila. Extension sa DZRH at RHTV. Samahan Sa Pool, Sabado. Gabi ng misteryo ngayon pong Sabado. Ano po? Sa Pool Sabado. Alas 9:24 na ho ng gabi, nagbabalik po ang programang Sa Pool Sabado. Ako pa rin ang inyong nakakasama. Ito ho si Kyle Bulyas ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa pagpapatuloy ho ng ating balitaan, Sa Pool Sabado. Dumepensa si Ombudsman Boying Remulla sa paghahain ng kasong plunder laban kay Senator Rodante Marcoleta at sa iba pang mga personalidad. Ayon kay Ombudsman Remulla, malinaw na malinaw ang facts at hindi na kailangan pang halukayin ng mga ebidensya. Aniya, korte na ang makakapagsabi kung tama o mali sila sa paghahain ng kasong plunder. Pakinggan natin ang pahayag ni Ombudsman Remulla. Bakit final itong kaso ng plunder sa isang senador itong linggong to? Kasi malinaw na po yung mga facts. Ang ebidensya po hindi na ho kailangan halukayin. Ang kailangan lang po rito sabihin na lang ng korte kung tama kami o mali. Yun lang yun. Dahil yung ebidensya nandun na. Binigay na. Wala na kailangan hukayin. Una rito kinuwestiyon ni dating Congressman Mike Defensor na nakapwa-akusado ni Marcoleta at dalawang iba pa ang kaso laban sa kanila. Nagugat ang reklamo sa pag-amin ni Senator Marcoleta na tumanggap siya ng 75 million pesos na donasyon mula sa mga pribadong individual para sa kanyang kampanya sa 2025 elections noong siya ay isa pang kongresista. Sa Pool Sabado. Samantala, hahabulin ng Office of the Ombudsman ang mga property na nabili ng ilang sangkot sa flood control mess sa ibang bansa. Sa programang DZRH Executive Session, sinabi ni Ombudsman Boying Remulla na may natanggap siyang impormasyon hinggil sa mga ari-arian na nabili ng ilang sangkot sa flood control gamit ang ill-gotten wealth.
Ginawa ni Remulla ang pahayag matapos ang biyahe nito sa New York at Washington para sa United Nations 7th Global Conference. Sabi pa ng Ombudsman, may mga nakilala itong Pilipino doon na tumutulong sa investigasyon. Nagong ill-gotten wealth. Kumuha kami ng information din. Nakakuha kami ng information about properties that were acquired by some characters or personalities in the flood control program. Ganun ha? In the US, ha? In the US. At yun, hindi nyo pababayaan, hahabulin ninyo yun. Siyempre, ano yan? Basta sistema lang, araw-araw, meron ka na-accomplish. Sa Pool Sabado. Sa iba pa nating mga balita, pinagbigyan ng International Criminal Court ang hiling ng mga prosecutor na mabigyan ng access sa ilang materyales na nasa kustodiya ng registry kaugnay ng kasong crimes against humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa inilabas na redacted decision, partly granted ng ICC ang kahilingan ng prosecution team kung saan dalawang materyales ang pinayagang masuri. Ngunit ibinasura ng ICC ang hiling ng prosekusyon na mabigyan ng access sa keys na nakuha ng registry matapos arestuhin at ilipat si Duterte sa kustodiya ng korte. Isinasaalang-alang umano ng korte ang argumento ng depensa na posibleng may kaugnayan ng mga ito sa personal na ari-arian o impormasyon ng mga kaanak ni Duterte na maaaring lumabag sa kanilang karapatan sa privacy. Matatandaan na nauna nang itinakda ang pagbasa ng mga sakda laban kay Duterte sa pagsisimula ng paglilitis sa November 30. Sa Pool Sabado. Sa iba pa natin mga balita, hindi sapat ang pagban ng social media para mapigilan ng mga bata na gumamit nito. Ito ang pananaw ni tech expert na si Art Samaniego dahil maabilidad umano at makakahanap ng iba't ibang paraan ng mga kabataang malusutan ang naturang ban. Sa panayam sa DZRH, sinabi ni Samaniego na bukod sa ban, kinakailangan din ng mas pinaigting na pagbabantay at gabay sa mga menor de edad sa paggamit ng online social media platforms. So hindi sapat yung pagban. Kasi dapat may kombinasyon yan. Mahigpit na age verification. Ito, pinaka-importante, dapat may active parental guidance, internal safety, education para sa mga bata. Tapos yung digital literacy. Dapat ipasok na to, ibalik natin yung digital literacy or media literacy sa mga bata. Dagdag ni Samaniego na hindi rin perpekto ang pagban sa ilang partikular na online games na nagpapakita ng karahasan sa bansa. Paliwanag ng tech expert, hindi ang laro ang nakaka-impluwensya sa mga bata kundi ang mga nakakasama nilang may masama ng layunin na maglalaro nito at nakaka-impluwensya sa kanila. Pakinggan natin muli si Art Samaniego Jr. Pag binan mo yung Gorbak, sa research ko, merong pang 20 na similar games with similar gameplay sa mobile. Meron ding 20, more than 20 sa computer, sa console. So ang gagawin ng mga bata, walang loyalty sa games yan. Kung saan sila masaya, dun sila. Binan mo yung Gorbaks, maghahanap yan. Merong ibang mga games silang pupuntahan. This World, mga ganon. Pupunta sila sa uni. So ang daming mga games na pupuntahan. At ito ang problema. Alam ng mga cyber criminals yan. Wala silang gagawin kundi sundan lang yung mga bata kung nasan sila. Sa Pool Sabado. At kaugnay nga ng balitang yan, inaresto ng National Bureau of Investigation ang isang 19 anyos na lalaki sa umano'y panghihikayat sa mga menor de edad online na gumawa ng kalaswaan sa Pampanga. Ayon sa NBI, hinihikayat umano ng suspect ang isang menor de edad na gumawa at magpadala ng malalaswang larawan kapalit ng Robux, ang virtual currency ng online game na Roblox. Sa digital forensic examination ng NBI, nadiskubre rin sa cellphone ng suspect na maraming malalaswang larawan. Natuklasan din ng mga otoridad na nakikipag-ugnayan pa ito sa isa pang 12 anyos na bata na hinihikayat din gumawa ng kalaswaan. Ayon pa sa NBI, may nauna na ring reklamo mula sa ina ng isang 10 years old na biktima na nagsabing nakilala ng suspect ang bata sa Roblox at kalaunay umano'y minanipula at pinilit na magpadala ng malalaswang video. Nasa kustodiya na ngayon ng mga otoridad ang suspect at nahaharap sa mga kaukulang kaso habang nagpapatuloy naman ang investigasyon ng NBI upang matukoy at mailigtas ang iba pang posibleng biktima ng kaparehong modus.
sa Pool Sabado. Samantala, daan-daang rallyista ang nagkilos protesta sa kahabaan ng TM Calao Avenue sa lungsod ng Maynila kasabay na paggunita sa Philippine-US Friendship Day. Kabilang sa mga ito ang Kabataan Party List, Anak Pawis Party List, Kilusang Mayo 1, Panday Sining, Unyon ng mga manggagawa sa agrikultura at iba pa. Ayon sa ACT Teachers Party List, isang kabalintunaan sa talaan ang pagdiriwang ng US-Philippines Friendship Day. Sigaw ng mga ito, wakasan ng imperialismo, wakasan ng pagkakaibigang Amerika at Pilipinas, ibasura ang Mutual Defense Treaty, Visiting Forces Agreement at pagtatayo ng EDCA site sa Pilipinas. Sa Pool Sabado. Alas 9:32 na ho ng gabi, nagpasalamat si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga Pinoy abroad sa magandang reputasyon ng Pilipinas pagdating sa international stage dahil sa hard work at professionalism ng mga ito. Sa kanyang statement sa harap ng Filipino community sa Vancouver, Canada, sinabi nito na hindi lang malaki ang tulong ng overseas workers sa ekonomiya, kundi best representatives pa na nagpapaganda ng reputasyon ng Pilipinas sa buong mundo. Aniya mismo ng Canadian government at business leaders ang nagpahayag ng mataas na pagpapahalaga sa mga Pilipino na kanilang inilarawan bilang masisipag, maasahan at highly skilled. Kasabay nito, muling iginiit ni Pangulong Marcos ang layunin ng kanyang administrasyon na palakasin ang ekonomiya ng bansa upang ang pagtatrabaho sa ibang bansa ay optional lamang ng mga Pilipino at hindi na isang pangangailangan. Sa Pool Sabado. Hindi mararamdaman ng mga karaniwang manggagawa at mamamayan ang pag-angat sa upper middle income status ng Pilipinas. Sa panayam ng DZRH, pinaliwanag ni tax expert Mona Brea na ang pagkakaroon ng upper middle income status ay isang economic benchmark. Nangangahulugan lamang niya ito na tumatatag ang ekonomiya ng Pilipinas na mapagpaengganyo mag-invest sa ating ibang mga bansa at mga kumpanya. Hindi mo masasabing tumaas yung kita mo o bumaba yung inflation kasi hindi yun yung sinukat. Hindi siya tungkol sa quality of life, walang corruption or mas maganda yung public service. No, it has nothing to do with that. So wag niyong i-politicize. Very objective. Si World Bank, ang sinabi lang niya, with the improved or accumulated improvement in our economy with the gross national income per capita. Ulitin ko, yung formula nun is gross domestic product, dinagdag yung remittances or income from abroad, divided by the mid-year population. In short, kung mas yumaman yung mayayaman, lalaki tataas talaga yung gross national income. Pero hindi ibig sabihin lumaki yung sweldo natin or yung take-home pay natin. At kaugnay ng balitang yan, inaasahan ng tax expert at reform advocate na si Mona Brea na iaanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang nalalapit na State of the Nation Address ang panukalang income tax relief measures. Sa special on Saturday sa DZRH, sinabi ni Brea na pinag-aaralan na ito ng pamahalaan kabilang ang posibilidad ng exemption sa overtime pay sa mga manggagawa mula sa income tax. Inanunsyo rin ni Brea na inaasahang itataas ang limitasyon ng bonus at hindi papatawa ng buwis sa ilalim ng train law. Ayon sa kanya, pinag-aaralan din ang posibilidad na ipatupad ang panukalang 1 million pesos exemption sa income tax batay sa bawat pamilya o sambayanan sa halip na bawat individual. Yung mga provision nun ay kinukonsider din, halimbawa yung pag-exempt ng overtime pay. Marami tayong mga kababayan, mga manggagawa na talagang na kuba nakaka-overtime pero napupunta lang sa buwis. So may malaking posibilidad na ma-exempt ito sa buwis. Sana, in-announce ko na po, sana i-exempt nyo na. Diba ito pinunahan ko talaga. Maraming salamat po sa programa ng DZRH. Na-announce ko na po. Opo. Unang-una po sa programa nyo dahil ito ay special report. Marami excited din kasi. Pangalawa yung bonus, yung ating tax exempt bonus. Right now, 90,000 siya under sa train law. Pinangunahan ko na rin ng Malacanang, itataas nila ito. Sa Pool Sabado. Yan na po ang kabuuan ng ating balitaan dito pa rin sa programang Sapul Sabado. Sa pangalan ho na buong puwersa ng DZRH News, ako pang inyo nakasama ito ho si Kyle Bulyas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magbabalik ho ang ating programa. Ilan po munang mga paalala. Pilipinas ang ating oras, alas 9:36 ng gabi.
Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fab Con. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Kaya gamit ko Charm Fab Con with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulog-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fab Con. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Fabcon, amoy nakaka-joyful! Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Check na araw mga health checkers. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Kasama pa rin ang ating mga eksperto. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde. Ito po ang Radio Henyo sa DZRH. Una po ng isang magandang hapon. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Check na araw mga health checkers. Pilipinas, Metro and Mega Manila, it's the midweek Wednesday. Malusog na gabi po, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang evening, Luzon, Visayas at kayong salamat sa inyong pagpaminaw, pagtanaw. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV.
Maraming beses na kitang nilayasan, iniwanan at ibang pinuntahan. Parang babaeng ang hirap talagang malimutan. Ikaw lamang ang aking laging pinabalikan. Sa Pool Sabado. Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Good evening, Metro at Mega Manila. Isa hong medyo maulan na weekend sa inyong lahat. Ingat-ingat ho, ingatan ng ating mga kalusugan sapagkat pabago-bago ho ang nararanasan nating panahon. Kanina lamang ay mainit tapos biglang bumuhos ang napakalakas na ulan. In fact, dyan ho sa area, ilang part ho ng Metro Manila ang nakaranas sa mga pagbaha na para bang nagpapahiwatig. Diba? Na nagpaparamdam na kumaga nangangamusta. Kamusta na nga ba ang lagay ng mga flood control projects sa iba't ibang mga lugar sa ating bansa? Diba? Just in time, sapagkat ilang araw na lamang ay nalalapit na ho yung ikalimang SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. Kung inyo hong maaalala, last year, dyan ho nag-umpisa. Like formally, kumbaga mas naging naging ano bang tawag dito? Mas napag-uusapan, kumbaga. Mula nung sabihin ni Pangulong Marcos yung mga katagang, mahiya naman kayo. Diba? Pero bago ho yan, dalawang tulog na lang. Diba? Dalawang tulog na lang. At July 6 na ang formal na hong uumpisahan yung impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Yan ho ay sa araw ng Lunes, July 6, simula alas 2 ng hapon. So natapos na ho ng Senado, yan yung panig ho ng depensa ng House Prosecution Team. Gayon din ho ang mga uupong senator judges. Tapos na po yung mga pre-trial preparation. Kabilang ho dyan yung pagmamarka ng mga dokumento na magsisilbing ebidensya dyan ho sa trial proper. Ganyan din ho, nabigyan na ho ng summons ng impeachment court si Vice President Sara Duterte. But again, nakapanayam ho natin ang spokesperson ng defense team. At of course, hindi po nila binanggit kung dadalo ba si Vice Presidente sa first day ng trial. Pero sa panig ho ng House Prosecution, sinabi naman nila na wala naman itong masyadong epekto. Of course, mas gusto ho natin na makita na pumunta, maging present, diba, si Vice President Sara Duterte, kasi kung matatandaan ho ninyo sa mga nagdaang pre-trial conference, ngayon din yung hearing sa dyan pa lang ho sa Committee on Justice dyan sa Kamara, hindi na ho natin nakitang present si Vice President Sara Duterte. So antabayanan ho natin, of course, ang special coverage ng DZRH dyan sa impeachment trial, ang paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Pero baka sa iba hong listener ho natin, baka hindi pa po kayo aware sa mga kaganapan kapag merong impeachment trial. Hindi ho agad sa unang araw pa lamang magkakaroon na agad ng desisyon ng mga hukom. Kung tutuusin, meron hong itinakdang 62 trial days o 92-day trial ang Senate Impeachment Court. 62 trial days ho yung inilaan para sa House Prosecution Panel, habang meron namang 30 trial days para sa defense. Diba? Pero bago ho yan ang magiging schedule ho ng ating impeachment, bago ho mag-SONA, so
simula ho sa Lunes hanggang sa July 26. Ang schedule ho natin ng special coverage para sa SONA ay tuwing araw ng Lunes, Martes at Miyerkules. Simula ho yan ng alas 2 ng hapon. Pagkatapos naman po ng SONA, ililipat na ho ang schedule ng impeachment trial mula Martes, Miyerkules at Huwebes. Simula naman po yan ng alas 3 ng hapon. Ayan. At of course, katulad nga binanggit ko kanina, hindi ho agad magkakaroon ng hatol sa unang araw pa lamang ng impeachment. So sa first day, of course, masasaksihan ho natin yung formal na pagbubukas ng paglilitis. Ganyan din ho yung pagharap ng dalawang panig, di ba? Yung defense at yung prosecution. Unang magpe-presenta, of course, dito yung House Prosecution Team. Diba sila ho yung galing ho sa Kamara. Hanapin natin yung magiging umpisa. Ang ingay mong kay sarap sa tenga, mga jeepney mong naglili. Ayan, sa unang araw ho, ang sa sentro ho yan sa mga motion at pagbubukas ng yung individual opening statements. So, hindi ho yan agad talaga magkakaroon ng yung mainit na sagutan. Pero syempre, hindi natin masasabi agad sa ngayon ano yung mga mangyayari sa July 6. Tabayanan ho natin yung kahihinatnan ng first day ng impeachment trial. So, sa pagbubukas, of course, yung opening trial, yung preliminary motions, kasama po pala dyan sa antabayan natin yung mga nakabinbin pang motion sa panaghuyan ng House Prosecution Team. Unang-una na dyan yung pagbubukas nung tinatawag nating yung mahiwagang BIR box na naglalaman umano ng tax records ni Vice President Duterte. Kasi kung matatandaan po ninyo noong naglilitis pa lamang doon sa House Prosecution sa House Committee on Justice na pagpasyahan ng mga miyembro ng komite na hindi na lamang buksan, diba? Na panatilihin na lamang selyado itong kahon na ito. Diba, kumbaga ayon ho sa kanila, mas makabubuti kung bubusisiin ho ang nilalaman ng dokumentong ito doon na sa mismong trial proper. No place in the world like Manila. Ngayon, sa ilalim ho ng ating konstitusyon, meron hong 6 na grounds for impeachment. At of course, ito ho yung naging batayan kung bakit nga naman naghain o nag-initiate ng impeachment ang mga kongresista, di ba, sa lower house. So, una na dito yung culpable violation of the Constitution. Ganyan din ho yung graft and corruption, bribery, betrayal of public trust. Ganyan din ang iba pang high crimes. Diba? At sa proseso ho ng impeachment, kailangan hong magkaroon ng boto na two-thirds. Medyo nabubulo na tayo. 2/3 ho ng miyembro ng Senado para ho magkaroon ng conviction. Diba? Kapag si VP Sara ay na-convict, siya ho ay maaalis na sa kanyang posisyon bilang ikalawang Pangulo ng Pilipinas. At maaari din pong mag-impose ng perpetual disqualification. Ibig sabihin, hindi na ho maaaring tumakbo si VP Sara sa anumang posisyon sa mga susunod na halalan. Pero kung si VP Sara ay maa-acquit, siya ho ay mananatili sa kanyang pwesto. So yan ho ang aantabayan na natin sa araw ng Lunes at sa mga susunod pang araw at mga buwan. Diba? Kasi ilang, again, 92 trial dates. At 3 times a week lang ho yan. Pero of course, siguro magkakaroon din ng changes. Hindi natin alam. Baka may mga araw na i-postpone nila. So, posible pa hong humaba. Ngayon, ang alamin natin ay ano kaya ang kahihinatnan ng impeachment trial, ano magiging epekto nito sa ating ekonomiya at sa buhay ng mga ordinaryong Pilipino.
Bukod ho dyan, isa pa po ang inaantabayan natin, ang ikalimang SONA ni Pangulong Bongbong Marcos sa July 27. Tama ba? Araw ng Lunes, July 27. Ano kaya ang balita na ihahatid sa atin ng Pangulo? Ano na naman kayang challenge ang maririnig natin? Makakakuha na kayo tayo ng update mula sa flood control na, well, sa galing ho sa mismo sa Malacanang na sila ho ang nag-umpisa. Sila daw ang nag-umpisa ng investigasyon sa flood control. Ang tanong ngayon kaya sa darating na SONA kaya ni Pangulong Marcos, makakakuha na kaya tayo ng result? Diba result na yan na yung hinahanap ng ng mga Pilipino, kaya nga ho nagsasagawa ng kaliwat ka ng kilos protesta ang ating mga kababayan sapagkat patong-patong na yung issue na naririnig natin, napapanood natin sa mga balita. Diba yung of course number one dyan yung flood control, lalo ngayon may inaabangan tayong papalapit na bagyo. Diba ayan ho yung yung parang nagpapakita sa atin kung gaano kapalpak yung mga flood control projects. Kasi simpleng ulan, hindi pa nga bagyo simpleng buhos lang ng ulan pero grabe agad yung nararanasan nating baha. Bukod ho sa flood control mess, meron din hong kaguluhan sa Senado. Kamakailan lamang nagkaroon ng tawag nga nila Senate Flix. Diba, nagkaroon ng kudeta. Pero hindi naman nagtagal, nagkaroon ulit ng palitan ng liderato, meron pang barilan. At sa gitna ng lahat ng yan, meron ho tayong mga senador na nahaharap sa iba't ibang kaso, may kinalaman sa korupsyon, sa flood control scandal. At yung isa ho nating senador na si Senator Bato de la Rosa ay hindi pa rin natatagpuan hanggang sa mga oras na ito. So ano po ba nga asahan nating mga Pilipino sa susunod na linggo? Of course, asahan na ho natin dyan ang napakahabang proseso. Diba, asahan ho natin yung dagsan ng impormasyon at fake news. So tayo ho, sana ho maging maging matalino ho tayo sa pag absorb ng mga impormasyon na nakikita natin online. Kailangan careful ho tayo sa ating mga binabasa at ipinakakalat online. Kailangan verified yung information at mula sa mga credible sources yung ating mga i-share na balita online. At kapag hindi ho tayo sure at wala ho tayong mapagtatanungan, mas mabuti na lamang ho na wag na muna nating i-share yung nakikita nating balita online para makaiwas ho tayo hindi tayo nagiging instrumento sa pagpapakalat ng fake news at disinformation. Pero lahat ho yan, di ba, kahit tuloy pag umarangkada na ho ang impeachment trial, hindi naman ho hindi naman po nagpo-pause o humihinto saglit yung trabaho ng ating mga opisyal ng pamahalaan. Kaya nga ho ginawang 3 days a week lang ang impeachment trial sapagkat tuloy pa rin ho ang kanilang paggawa ng batas, yung mga paghahanda para sa SONA at of course yung trabaho ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan para maghatid ho ng serbisyo sa kanilang mga nasasakupan. Magandang gabi muna sa ating mga viewers at listeners sa ating Facebook Live. Good evening kay Ria Soto. Ayan, good evening kay Kuya JP Acuña. Papabati daw ang kanyang nanay na si Vicky Acuña, kanyang pamangkin na si Niana May. Ayan, watching from Tangos South, Navotas City. Of course, present din si Kuyang Eduardo Narvaez all the way from Atlanta, Georgia, USA. Ngayon din si Miggy Falier Villa. Ay, good evening din kay Ronald De Castro, kay Kuyan Leo Havares. Ayan, pabati daw si Naan Gabua, Greg Havares, Maylene Atienza, kay Rosa Rubio at Engineer Cesar Havares,
Diyan naman yan sa Puerto Princesa City, Palawan. Ayan. Good evening at happy listening ho. Good evening din kay Raul Destacamento. Ayan. Watching from Sorsogon. Ay, magandang gabi po kay Kuyang Rostin Andre Mejia. Manila, I'm coming home. Good evening kay Margarita Guevara. At sa, of course, sa ating mga sa ating viewers sa ating YouTube live, kay Kuyang Cecil Bernacer. At kay Ate Beth Gray. Maraming salamat ho sa mga tumutok sa ating programang Sapul Sabado. Of course, batiin ko din ang aking mga magulang dyan sa Laguna at aking kapatid dyan sa Cavite. Ayan, good evening at happy weekend sa ating lahat. Ingat-ingat ho sa inyong mga biyahe. Magdala ho ng payong para ho ready tayo sakaling bumuhos ang napakalakas na ulan. Kami po ay magpapaalam na. Maraming salamat ho sa pagtutok sa programang Sapul Sabado. Ako pa rin ang inyong nakasama. Ito ho ang inyong lingkod, Kyle Bulias ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Susunod na po ang programang Gabi ng Misteryo. Makakasama niyo po dyan sila kay Ray Sibayan. Bye! Oras na natin. 2 minuto na lang bago mag 10:00 ng gabi. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. If I get impeached, then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The Impeachment Trial of Vice President Sara Duterte at DZRH Special Coverage. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga